The Billionaire's Battered Wife and Their Quadruplet's Revenge. Sabi nila ang paghihigante isang putahing masarap ihain kung malamig, pero paano kung ang mismong putahing ihahain mo ay may kasamang apat na henyong anak na ang tanging misyon sa buhay ang pabagsakin ang sarili nilang ama? Welcome sa kwento ni Rodora Bustamante. 6 na taon na nakalilipas, tinapon siya sa ulan, duguan, luhaan at mag-isang pinalayas ng bilyonaryong si Caspian Montalvo. Akala ng lahat tapos na ang kwento ni Rodora, pero hindi nila alam sa bawat patak ng ulan noon may nagbabagang galit na unti-unting nabuo. Di na siya bumalik bilang basahang inaapakan. Bumalik siya bilang Armist, ang reyna ng teknolohiya, at bitbit niya ang kanyang 4 secret weapons, sina Atlas, Almanac, Azrael at Axton. 4 na batang lalaki na ang IQ ay kayang talunin ang pinakamahusay na security system sa mundo. Sa kwentong to, hindi lang tayo manonood ng pagbagsak ng isang imperyo. Mapapanood natin ang isang laro ng pusa at daga, kung saan ang daga ay may hawak na nuclear na bomba. Handa na ba kayong makita kung paanong babawiin ng isang ina ang lahat ng ninakaw sa kanya? At handa na ba kayong malaman ang twist na yayanig sa mismong pundasyon ng pamilyang Montalvo? Dahil sa kwentong to, walang ligtas. Hindi ang pera, hindi ang pangalan at lalong hindi ang lalaking nag-aakala na siya ang hari ng lahat. Ito ang The Billionaire's Battered Wife and Their Quadruplet's Revenge. Buckle up dahil magsisimula na ang pagguho. Siya ang babaeng itinapon, kinalimutan at winasak. Ngunit sa pagbabalik niya, hindi na siyang Rodora na dating nagmamakaawa. 6 na taon na nakalipas, pinalaya si Rodora Bustamante sa mansyon ng mga Montalvo habang bumubuhos ang malakas na ulan, duguan at luhaan. Ang kanyang kasalanan, ang maging asawa ni Caspian Montalvo, isang bilyonaryong walang puso, gahaman sa kapangyarihan at bulag sa panlilinlang ng mga taong nasa paligid niya. Iniwasan siyang mag-isa, bitbit ang isang sekretong kayang magpabagsak sa buong imperyo ng mga Montalvo, ang 4 na batang lalaking nasa sinapupunan niya. Ngunit hindi hinayaan ni Rodora na kainin siya ng pait. Sa loob ng 6 na taon, hinubog niya ang kanyang mga anak, sina Atlas, Almanac, Azrael at Axton, hindi bilang mga ordinaryong bata kundi bilang mga henyo na may talino na higit pa sa supercomputer. Nang muling magtagpo ang landas ni Rodora at Caspian sa isang magarbot eksklusibong auction, hindi na si Rodora ang basahang dating inaapakan. Siya na ngayon ang mystery architect at tech magnet na pinagkakaguluhan ng mundo. At kasama niya ang kanyang 4 na bodyguards na may dalang higit pa sa armas, may dalang puot. Ang quadruplets may iisang misyon, ang gawing impyerno ang buhay ng lalaking nagpaiyak sa kanilang ina. Sa likod ng mga screens at algorithm, sinimula ng magkakapatid ang paghahak sa bilyon-bilyong ari-arian ni Caspian. Ngunit sa gitna ng kanilang perpektong plano ng paghihigante, isang mas madilim na katotohanan ang mabubunyag. Ang lalaking akala nilang mortal na kaaway, biktima rin pala ng isang malalim at masakit na pagsasabuatan. Habang guguho ang mga pader ng kasinungalingan, mahahanap ba ni Rodora ang lakas na magpatawad? O tutuluyan na ng 4 na bata ang pagganti sa lalaking kumuha ng lahat ng bagay sa kanila? Kahit ang kapalit nito ay ang pagkawasak ng buong pamilya? Daddy, handa na ba kayong harapin ang ganti ng mga anak na hindi mo man lang kinilala? Ang ulan sa labas ng mansyon ng mga Montalvo ay hindi lang basta pagpatak ng tubig. Ito ay tila isang sumpa na bumubura sa huling bahagi ng pagkatao ni Rodora Bustamante sa loob ng malawak at marangyang sala. Ang katahimikan ay nabasag lamang ng tunog ng kulog at ng malulutong na halakhak na babaeng nakatayo sa harap ni Rodora. Ang babaeng siyang dahilan ng kanyang impyerno. Si Rodora na 6 na buwang buntis ay nakaluhod sa malamig na marmol na sahig. Ang kanyang mga kamay nanginginig habang hawak ang mga piraso ng papel na naglalaman ng mga peking ebidensya ng kanyang pagtataksil. Caspian, pakiusap. Hindi ko ginawa yon. Hindi ko kailanman magagawang lokohin ka. Pagsusuma mo ni Rodora, ang kanyang tinig ay basag, puno ng sakit at desperasyon. Sa harap niya nakatayo si Caspian Montalvo, ang kanyang mukha kasing lamig ng yelo, ang kanyang mga mata walang bahid ng awa. Ang lalaking minahal niya na higit pa sa kanyang sariling buhay ay siya ring lalaking unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa sa bawat segundo ng kanilang pagsasama.
Wala kang dapat ipaliwanag, Rodora. Malamig na tugon ni Caspian. Ang boses nito ay parang talim na humiwa sa puso ni Rodora. Ang mga ebidensyang ito ay higit pa sa sapat para patunayan kung gaano ka kadumi. Di ko kailangan ng isang asawang traidor at lalong hindi ko kailangan ng anak na hindi ko sigurado kung akin. Isang matalim na sakit ang dumaloy sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan. Napahawak si Rodora sa kanyang tiyan, pilit pinoprotektahan ng apat na buhay na nasa loob nito. Kailangan nating mabuhay, bulong niya sa kanyang sarili. Para sa inyo, kakayanin ko. Umalis ka na, utos ni Caspian sabay hagis na isang sobre sa mukha ni Rodora. At huwag na huwag kang magpapakita sa akin o sa pamilyang Montalvo. Tinuring mo ng patay ang relasyon nating ito. Pilit tumayo si Rodora bagaman nanghihina ang kanyang tuhod. Tinignan niya si Caspian sa mga mata, isang huling sulyap na puno ng pait at pagtatakwil. Sa sandaling yon ang pagmamahal na meron siya para sa lalaki naglaho, napalitan na isang apoy na handang tumupok sa lahat. Sana, Caspian, sa susunod na magkita tayo, handa kang magbayad sa lahat ng luhang nilabas ko ngayong gabi. Mahinang wika ni Rodora, sapat na para marinig lamang ng lalaki. Naglakad siya palabas ng mansyon, bitbit ang kanyang nasirang dignidad at ang apat na anak na siyang magiging susi sa kanyang nasirang dignidad at ang apat na anak na siyang magiging susi sa kanyang paghihiganti. Habang humahakbang siya, papalayo sa pintuan, narinig niya ang paglakas ng boses ng stepmother na Caspian na tumatawa sa loob. Hindi alam ni Caspian na sa bawat hakbang ni Rodora palayo, unti-unti nang nawawala ang tsansa niya na makilala ang kanyang tunay na legacy. Paglabas niya ng gate, bumuhos ang tuluyan ng ulan. Basang-basa si Rodora, nanginginig ang buong katawan, ngunit ang kanyang mga mata ay tuyo at puno ng determinasyon. Tumingin siya sa kanyang tiyan. Atlas, Almanac, Azrael at Axton, bulong niya sa apat na bata. Mabubuhay tayo, hindi dahil sa kanila kundi dahil sa atin. At pagdating ng araw, babalik tayo para bawiin lahat ng ninakaw nila sa atin. Sa ilalim ng madilim na langit, nagsimula na ang mahabang paglalakbay ni Rodora. Iniwan ang pagiging biktima sa mansong iyon at sa pagtalikod niya. Pinanganak ang isang babaeng hindi na matatakot, ang babaeng magiging katatakutan ng mga Montalvo. 6 na taon ang lumipas, sa isang sekretong penthouse na matatagpuan sa tugtok ng pinakamatayog na gusali sa lungsod, ang teknolohiya ay tila humihinga. Hindi ito ang tipikal na tahanan ng mga bata. Walang mga laro ang plastic o makukulay na poster sa dingding. Sa halip, ang mga pader na papalibutan ng mga holographic display, mga kumukutitak na server racks at mga blueprint na nakalutang sa ere. Dito lumaki sina Atlas, Almanac, Azrael at Axton. Si Rodora na kilala ngayon sa mundo ng teknolohiya bilang Armist, ang misteryosong genius architect ng A&A Systems ay nakatayo sa balkonahe. Pinagmamasdan ng mga ilaw ng syudad sa ibaba. Alam niya sa bawat kislap ng mga gusaling yon ang impyerno ni Caspian. Mommy, nakuha ko ng firewall ng Montalvo Corp? Wika ng isang boses mula sa loob. Si Almanac, ang pangalawa sa magkakapatid. Nakaupo sa harap ng 6 na monitor. Ang kanyang mga daliri tila sumasayaw sa keyboard. Ang bilis ng kanyang pagtatype ay hindi pang 6 na taong gulang. Siya ang utak ng impormasyon. Kung may sikretong nakatago sa digital na mundo, alam ni Almanac kung paano ito bubuksan. Mabagal, Almanac. Komento naman ni Azrael, ang strategist. Nakahilig siya sa upuan, nagbabasa ng stock market trend sa isa pang monitor. Caspian security team has reinforced their protocols. You need to bypass their secondary server, not just the primary. Hayaan mo na, Azrael, sabat ni Atlas, ang panganay at ang pinakakalkulado sa lahat. Lumapit siya sa kanyang ina at hinawakan ang kamay nito. Ang kanyang mga mata, kopya ng mga mata ni Caspian, malamig, matalas at mapanuri, ngunit puno ng pagmamahal para sa kanyang ina. Mom, nakita namin ang record ng auction para sa susunod na buwan. Magpapakita ang bilyonaryong walang puso. Do you want us to initiate the system blackout? Si Axton, ang bunso at ang pinakamalakas sa apat, ay busy sa pag-ayos sa isang maliit na drone na may kakayahang mag-hack ng mga security camera sa 1 kilometrong distansya. Mommy, gusto ko siyang makita. Gusto kong makita kung gaano siya kaliit habang unti-unti nating ginigiba ang mundo niya.
Tumingin si Rodora sa kanyang apat na anak. Sila ang kanyang pinakamalaking tagumpay. Silang apat na batang lalaking binuo ng paghihirap ngunit pinalaki ng talino at hustisya. Hindi pa ngayon, mga anak, malumanay na sabi ni Rodora. Ang paghihigante ay isang pagkain na masarap ihain kung malamig na. But mom, pagpupumilit ni Azrael, he threw you out like trash. He doesn't deserve the empire he built on your suffering. Lumapit si Rodora sa kanyang mga anak. Ginamit niya ang bawat pagkakataon upang itanim sa kanila na ang kanilang talino ay hindi lamang sandata kundi proteksyon. Nakikita niyo ba ang mga batang yun sa labas? Naglalaro sila, nag-aaral, namumuhay ng normal. Kayo, pinili nating maging iba dahil sa sitwasyong kailangan nating harapin. Ngunit tandaan niyo, ang tunay na lakas hindi lang sa pagkasira ng kaaway, kundi sa pagpapanatili ng inyong pagkatao. Sa kabila ng kanyang mga sinabi, alam ni Rodora na ang puot sa puso ng kanyang mga anak ay hindi matatawaran. Gabi-gabi, hinahak nila ang mga accounts ni Caspian. Gabi-gabi, pinag-aaralan ang mga kahinaan ng lalaking nag-iwan sa kanila. Si Atlas ang nagdisenyo ng software na unti-unting kumakain sa profit margins ng Montalvo. Si Almanac ang nag-leak ng mga maling impormasyon sa mga kasosyo ni Caspian. Si Azrael ang nagmanipula sa schedule ni Caspian para laging maging abala at stress. At si Axton, ang kanilang muscle, ang tinitiyak na walang kahit sinong tauhan ni Caspian ang makakalapit sa kanila nang di nila nalalaman. Atlas, tawag ni Rodora. Handa na ba ang ghost code? Ngumiti ang bata, isang ngiting hindi pang bata. It is embedded in their system, Mom. Oras na mag-login si Caspian sa darating na gala, we will own everything he has. Ang mga bata hindi lang basta genius, sila ay isang hukbo ng apat na may iisang layunin. At sa loob ng penthouse na yon, habang ang ulan ay muling pumapatak sa bintana, ang mga Montalvo ay hindi pa nakakaalam na ang kanilang pagbagsak ay hindi magmumula sa isang malaking sakuna, kundi sa apat na maliliit na kamay na kanila mismong itinaboy. Ang Grand Gala of the Century ay hindi lamang isang pagtitipon. Ito ay isang entablado ng kapangyarihan. Sa loob ng dambuhalang ballroom ng Montalvo Tower, ang bawat chandelier ay tila nagsisilbing saksi sa karangyaan ng mga makapangyarihang tao sa bansa. Si Caspian Montalvo nakatayo sa gitna ng bulwagan, suot ang kanyang pasadyang navy blue tuxedo. Hawak ang isang baso ng mamahaling alak, ngunit ang kanyang mga mata blanco. Sa loob ng 6 na taon, naging tagumpay siya sa negosyo, ngunit ang kanyang personal na buhay ay nanatiling tuyot. Isang desyerto na walang kahit anong tanim ng saya. Mr. Montalvo, ang mga investor mula sa abroad, naghihintay na sa inyo? Bulong ng kanyang kamay na si Mr. Valdez. Tumango si Caspian, ngunit bago pa man siya makahakbang, tumigil ang buong musika. Ang mga ilaw sa ballroom biglang nagbago. Mula sa madilaw na liwanag, patungo sa isang misteryosong asul na ningning. Sa malaking screen sa harapan, isang logo ang lumitaw, A&A Systems. Sino nag-imbita sa mga taong to? Galit na tanong ni Caspian. Bago pa makasagot si Valdez, bumuka sa malaking pinto ng ballroom. Pumasok si Rodora Bustamante. Hindi na siya ang Rodora na nakilala ni Caspian. Ang kanyang mahabang buhok ay nakatirintas ng elegante. Ang kanyang suot ay isang emerald green backless gown na bumabagay sa kanyang tindig na parang isang reyna. Ang bawat hakbang niya puno ng tiwala. Isang babaeng alam ang halaga ng kanyang sarili. Hindi siya nag-iisa. Sa kanyang likuran nakasuot ng mga mini tuxedo ang 4 na batang lalaki, sina Atlas, Almanac, Azrael at Axton. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, ang kanilang mga mata parang mga scanner na sinusuri bawat anggulo ng silid. Natigilan si Caspian, ang kanyang baso muntik nang mahulog sa sahig. Ang mukha ng babae sa harap niya, ito ay si Rodora, ang asawang tinapon niya sa ulan. Ngunit bakit? Bakit siya naririto at mukhang mas makapangyarihan pa sa sino man sa silid? Lumakad si Rodora patungo sa kinaroroonan ni Caspian. Bawat bulong sa paligid unti-unting namamatay. Good evening, Mr. Montalvo, bungad ni Rodora. Ang kanyang boses malamig, walang emosyon. I am the CEO of A&A Systems and I believe we have a business proposition you cannot refuse. Tumitig si Caspian sa mga mata ni Rodora. Hinahanap niya ang babaeng malaling paiyakin noon, ngunit wala. Ang nakita niya ay isang pader ng yelo. Pagkatapos, bumaling ang tingin ni Caspian sa 4 na bata. Ang kanilang mga mukha napakapamilyar. Ang matangos na ilong, ang hugis ng panga, ang matalas na tingin. Caspian? Sino sila?
Halos pabulong na tanong ni Caspian. Ang kanyang boses ay gumaralgal sa hindi maipaliwanag na kaba. Si Atlas, ang panganay, ay humakbang paharap. Kami ang dahilan kung bakit biglang bumagsak ang stocks ng inyong kumpanya kaninang alas 8 ng umaga, Mr. Montalvo. At kami rin ang dahilan kung bakit hindi nyo na mabubuksan ang inyong main server hanggat di nyo kami nayaan magsalita. Dagdag naman ni Almanac habang pinaglalaroan ng isang maliit na tablet sa kanyang kamay. Namutla si Caspian. Ang galit na dapat sana'y mararamdaman niya na balita na isang matinding shock. Rodora, anong ibig sabihin nito? Ngumiti si Rodora. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ibig sabihin lang nito, Caspian, tapos na ang panahon kung saan ikaw ang nagdidikta ng batas. Ngayong gabi ang laro ay magbabago na. Sa gitna ng libo-libong tao, naramdaman ni Caspian na para siyang nasa loob ng isang kulungan. Ang babaeng iniwan niya ay bumalik at ang 4 na batang henyong dala nito ay hindi lang basta mga bata. Sila ay mga sundalo na may dalang hustisya para sa kanilang ina. Walang makakaalis sa gala na ito, utos ni Rodora sa kanyang mga anak. Agad gumalaw ang 4. Si Axton mabilis nag-activate ng security lockdown sa buong building. Ang mga pinto nagsara, ang mga laser security nag-activate at ang mga bisita nagsimulang magpanik. Welcome to my world, Caspian, bulong ni Rodora sa kanyang tenga. Sana handa ka sa susunod na kabanata ng buhay mo. Ang ballroom na kanina'y puno ng tawanan at clicking ng wine glasses naging kulungan ng takot. Ang mga ilaw ay kumukutitap bago tuluyang namatay at ang tanging liwanag na lamang ay ang asul na holographic projection na nagmumula sa mga daladalang device ng quadruplets. Anong kabaliwan to, Rodora? Sigaw ni Caspian, pilit kumakawala sa pagkakahawak ng 2 security personnel na agad na neutralize ni Axton gamit ang isang sonic pulse device. Hindi siya nilingon ni Rodora. Nakatayo siya sa gitna ng entablado, ang kanyang emerald gown tila kumikinang sa dilim. Hindi ito kabaliwan, Caspian. Ito ay restructuring. Matagal mo nang hinahawakan ng mundo sa leeg, oras na para maramdaman mo kung paano mawalan ng hininga. Si Almanac na nakaupo sa isang mesa sa gilid. Mom, 40% na ng internal servers nilang encrypted. Atlas, pasukin mong financial ledger nila. Ngayon na. Copy, sagot ni Atlas. Ang kanyang mga daliri ay tila kidlat sa keyboard. Sa malaking screen sa harapan, sunod-sunod na lumabas sa mga dokumento, mga bank transfer at mga sekretong transaksyon ng Montalvo Corp. Ang lahat ng mga investors, mga sikat na personalidad, at mga karibal sa negosyo ay nanonood sa pagguho ng imperyo ni Caspian. Si Caspian na nakikipagbuno sa mga security system na siya mismong nagdisenyo hindi makapaniwala. Paano? Ang kanyang firewall ang tinuturing na pinakamatibay sa mundo. Hindi niyo ito magagawa, sigaw ni Caspian habang sinusubukan niyang tawagan ang kanyang head of security gamit ang kanyang phone. Ngunit tanging static noise lamang ang naririnig niya. Lahat ng signal dinadivert ka sa dead zone, wika ni Azrael habang nakatingin sa kanyang smartwatch. Dad, don't waste your energy. You cannot outsmart an algorithm that evolves every millisecond. Natigilan si Caspian sa salitang dad. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, hindi sa galit, kundi sa isang matinding pag-amin. Tumingin siya sa 4 na bata, ang kanilang mga mukha, ang bawat anggulo. Ay larawan niya nung siya ay bata pa. Ang pagkamuhing nararamdaman niya para sa kumpanyang ito ay walang-wala kumpara sa biglaang pag-usbong na isang emosyon na hindi niya inaasahan, pagsisisi. Sila ba? Tanong ni Caspian. Ang boses niya ay basag. Tiningnan niya si Rodora ng diretsyo sa mga mata. Sila ang bunga ng gabing itinaboy mo ko. Sila ang mga batang hindi mo kailanman hinanap at hindi mo kailanman naging parte ng iyong perpektong mundo. Isang malakas na alarm ang umalingaw-ngaw sa buong gusali. Mom, breach sa firewall level 5. May gumagamit ng overriding code. Sigaw ni Axton. Napakunot ang noo ni Rodora. Sino? Hindi ko alam. Ang IP address nakamask pero nanggagaling to sa loob ng mismong gusaling to. Sagot ni Atlas. Ang kanyang mukha ay seryoso. Bigla, nagbagong atmosfera. Hindi lang pala sila ang nag-iisang may balak na pabagsakin ang Montalvo Corp. May naging invisible na kaaway sa loob ng gala. Isang tao na handang gamitin ang kaguluhan para nakawin ang data na hawak ni Rodora. Caspian, hindi lang ako ang kaaway mo. Babala ni Rodora. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa mga guest na tila walang kinalaman.
May isang taong mas mapanganib ang nakamasid sa atin? Caspian, bagaman galit pa rin nakaramdam ng panganib. Valdez, tawag niya sa kanyang kanang kamay ngunit si Valdez wala na sa kanyang pwesto. Nawawala si Valdez, sambit ni Caspian. Almanac, trace his phone. Utos si Rodora. He's in the server room, Mom. He's downloading the private equity files. Nagtamang tingin ni Rodora at Caspian. Sa isang iglap ang tensyon sa pagitan nila ay naisantabi. Ang kanilang mga anak, ang apat na henyo ay nakatayo sa harap nila, handang ipagtanggol ang kanilang ina, habang si Caspian ay napagtantong ang kanyang buong buhay ay binuo sa paligid ng mga taong tanging layunin ay ang manira. Kung gusto mong mabawi ang kumpanya mo, wika ni Rodora, nilalabas ang kanyang sariling armas, isang digital override key. Kailangan nating magtulungan. Rodora, wait! Ngunit hindi na siya pinakinggan pa ni Rodora. Tumakbo siya patungo sa server room kasama ng apat na bata na parang mga shadow na nakasunod sa kanya. Naiwan si Caspian sa gitna ng madilim na ballroom, nakatayo sa gitna ng kanyang gumuguhong imperyo, habang napagtatanto na ang babaeng binaliwala niya ang tanging makakapagligtas sa kanya ngayon. Ang koridor patungo sa server room ay tila isang habang buhay na lakbayin. Ang mga ilaw kumukutitap, senyales na unti-unti nang pinapatay ni Valdez lahat ng power grade sa gusali. Si Rodora na nakataas ang buhok at desidido ang mga hakbang ay hindi lumilingon. Sa kanyang magkabilang gilid ay ang kanyang mga anak na para mga special ops agent. Ang kanilang mga mata laging alerto. Mom, ang security door ay nakalock sa manual override, bulong ni Axton, habang tinitingnan ang kanyang wrist-mounted interface. Valdez is deep inside the system. He's not just copying files, he's erasing the existence of the Montalvo legacy. Hayaan mo siya, sagot ni Rodora. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may talim. Kapag nabura niya ang legacy ng mga Montalvo, wala na siyang gagamitin para i-blackmail si Caspian. That's our chance to pin the fraud on him. Bigla, may narinig silang mga yabag sa likuran. Hindi ito ang mabibigat na yabag ng mga gwardya. Ito ay ang pamilyar at agresibong hakbang ni Caspian. Huminto si Rodora. Hinarap ang lalaking sumira sa kanyang nakaraan. Ano na naman, Caspian? Tanong ni Rodora. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy. Humihingal si Caspian, ang kanyang tuxedo lukot na. Valdez is not just a traitor, Rodora. He is the person who forged those papers 6 years ago. Siyang dahilan kung bakit kita pinalayas. Tumigil ang oras para sa mga bata. Si Atlas, ang panganay, ay humakbang paharap. So you were just a puppet? Ang isang bilyonaryong akala mo ay matalino, isa palang sunod-sunuran ng sarili niyang tauhan? Ang tanong ni Atlas ay parang sampal kay Caspian. Alam kong nagkamali ako pero hindi ko alam ang laki ng sabuatan. Hindi sapat ang salitang nagkamali para mabura ang 6 na taon ng paghihirap, Caspian. Malamig na wika ni Azrael. Pero dahil kailangan naming makuha ang ebidensya laban kay Valdez, you can be useful. Nagkasundo ang dalawa sa isang hindi inaasahang alyansa. Hindi ito dahil sa pag-ibig kundi dahil sa iisang layunin. Ang sirain ang taong nanira sa kanila. Pagsabog. Isang malakas na ingay ang nagmula sa server room. Agad sumugod ang lahat. Nang makapasok sila, nakita nila si Valdez sa harap ng main console. May hawak na maliit na data drive. Ang mga security personnel ni Valdez ay nakatutok pa ang mga baril sa pinto. Caspian, Rodora! Tumatawang sabi ni Valdez. Ang pamilyang Montalvo nagsasama-samang muli bago tuluyang gumuho. Valdez, ibigay mo ang drive. Utos ni Caspian. Ang kanyang boses ay puno ng otoridad. O ano naman ang gagawin mo? Itataboy mo ako gaya ng ginawa mo kay Rodora? Paungot niya ni Valdez. Di na nakapagpigil si Almanac. Gamit ang kanyang tablet, mabilis niyang inactivate ang isang EMP o electromagnetic pulse sa kanyang tinanim sa kisame ng silid. Nagdilim ang buong silid. Lahat ng gadgets, ilaw at pati na ang mga security laser namatay. Sa gitna ng kadiliman, mabilis na kumilos ang quadruplets. Si Axton gamit ang kanyang leksi, sinunggaba ng braso ni Valdez. Si Azrael naman mabilis kinuha ang data drive mula sa bulsa nito. Atlas, i-upload mo na sa public server. Utos ni Rodora. Uploading. 10%. 50%. 100%. Sigaw ni Atlas sa dilim. Sa isang iglap, lahat ng katotohanan, ang mga peke at tunay na dokumento, ang pag-amin ni Valdez at ang ebidensya ng korupsyon ay kumalat na sa internet. Ang buong mundo, ang mga stock market at ang mga pulis alam na ang katotohanan.
Nang bumalik ang mga emergency lights, nakita nilang nakatali na si Valdez sa upuan ng mga gwardya ni Caspian na tapat pa rin sa kanilang amo. Tumayo si Rodora sa harap ni Valdez. Ang paghihigante hindi lang pagkuha ng hustisya, Valdez. Ito'y pagpapakita kung sinong tunay na may kapangyarihan. Tumingin si Rodora kay Caspian. Sa loob ng ilang sandali, nagtagpo ang kanilang mga paningin. Walang sino mang nagsalita, ngunit ang tensyon ay sapat na para maramdaman ang bigat ng nakaraan. Tapos na ang gabi, Caspian, sabi ni Rodora. Pero ang buhay na sinira mo, hindi yon kasing dali ng pag-upload ng files para maayos. Iniwan nila si Caspian na nakatayo roon habang ang mga quadruplets ay tahimik na sumusunod sa kanilang ina. Ang alyansa ay nagtapos na at ang panibagong yugto ng kanilang hidwaan ay nagsisimula pa lamang. Ang hanging umiihip sa rooftop ng Montalvo Tower ay malamig, ngunit hindi ito kasing lamig ng mga mata ni Caspian habang pinapanood niya ang pag-alis ng itim na sasakyan ni Rodora. Ang buong mundo nagkakagulo. Ang viral leak na nilabas ng quadruplets ay nagpabagsak sa mga stock ng kumpanya, ngunit mas masakit pa ron ang pagkawasak ng sarili niyang mundo. Nang gabing yon, hindi umuwi si Caspian sa kanyang mansyon. Nagkulong siya sa kanyang opisina, pinalibutan ng mga dokumentong nagpapatunay na ang taong pinakamamahal niya ay biktima ng sarili niyang kapabayaan. Samantala sa underground penthouse, ang kapaligiran hindi mapayapa gaya ng inaasahan. "Mommy, bakit di mo tinapos ang kumpanya niya?" tanong ni Azrael. Nakaupo sa harap ng monitor, pabalik-balik pinapanood ang video ng mukha ni Caspian. Nang malaman nitong ang mga bata ay kanyang mga anak, "We had the leverage. We could have burned his empire to the ground." Si Rodora nakatayo sa harap ng malaking bintana. Hawak ang isang baso ng wine na hindi naman niya iniinom. Ang mukha seryoso, bakas ang pagod na 6 na taong naipon. Hindi ang pagbagsak ng kumpanya ang tunay na ganti, Azrael. Ang pagbagsak ni Caspian ay walang silbi kung di niya maintindihan ang halaga ng nawala sa kanya. "But he doesn't deserve us," mabilis na sagot ni Axton. Ang kamao ay mahigpit na nakakuyom. 6 na taon tayong nagtiis. 6 na taon tayong naghahanap ng pagkain sa tabi-tabi bago tayo naging ganito. Atlas, ang panganay, ay lumapit sa kanyang ina. "Alam namin na may nararamdaman ka pa rin para sa kanya, Mom. We are geniuses but we're not blind. Nakita namin ang paraan ng pagtingin mo sa kanya kanina." Natigilan si Rodora. Ang mga bata, masyado silang matatalino. Masyado nilang nababasa ang bawat tibok ng kanyang puso. "Hindi ito tungkol sa nararamdaman ko," mahinahong tugon ni Rodora. "Ito ay tungkol sa pag-aayos ng mga dapat ayusin. Caspian is a monster, yes, but he was manipulated. Does that excuse his actions? No. Pero kailangan natin malaman hanggang saan ang kayang gawin ng isang ama para mabawi ang kanyang pamilya." "You're testing him," wika ni Almanac. Isang mapaglarong ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "You want to see if he will crawl back or if he will choose his pride?" "Exactly," sagot ni Rodora. Biglang tumunog ang isang alarm sa kanilang central system. "Mom, may nag-install ng bypass code sa private elevator natin," sigaw ni Axton. "Sino?" tanong ni Rodora. Tinignan ni Almanac ang security feed. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. "It's him. Si Caspian. He's here." Sa lobby ng gusali. Dumating si Caspian na disheveled ang itsura. Wala na ang kanyang suit na mamahalin. Nakasuot lang siya na itim na jacket, mukhang galing sa isang mahabang pag-iisip. Di niya inalintana ang mga security guard na humaharang sa kanya. Dire-diretso siya sa elevator. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa destinasyon, ang penthouse ni Rodora. Pagbukas ng elevator, tumambad sa kanya ang 4 na batang lalaki na nakahilera sa tapat ng pinto. Ang kanilang mga mukha magkakamukha, ang kanilang mga aura nakakatakot. 4 na maliliit na bersyon niya na puno ng puot. "What are you doing here?" tanong ni Atlas. Si Caspian ay huminto, tiningnan ang 4 na bata. Ang boses niya nanginginig. Gusto ko lang makita ang mga anak ko." "Anak?" natatawang sabi ni Azrael. "You lost the right to that title the moment you threw our mother out into the rain?" "I know," sagot ni Caspian. Lumuhod siya sa harap ng mga bata, hindi nahihiya sa kanyang ginagawa. "Alam ko, wala akong karapatan. Alam ko hindi sapat ang kahit anong sorry pero kailangan kong malaman. Paano kayo lumaki? Ano ang paborito ninyong pagkain? Anong mga pangarap ninyo na hindi ko nasaksihan?"
Sa loob ng silid nakikinig si Rodora. Ang kanyang puso tumitibok ng mabilis. Ang pader na tinayo niya sa loob ng 6 na taon, unti-unting nagkaroon ng lamat. You wanna know us? Tanong ni Almanac. Then answer this. If you had to choose between your company and us, what would it be? Tumingin si Caspian sa mga mata ni Almanac. I already lost everything, boys. The company is just glass and steel. Kayong 5, kayong tayong bagay na totoo sa buhay ko. Bumukas ang pinto ng kwarto. Lumabas si Rodora, ang kanyang presensya nagpatahimik sa buong penthouse. Ang galing mong umarte, Caspian. Malamig na sabi ni Rodora. Pero sa mundong to, hindi lang salita ang kailangan. Pakita mo kung gaano ka katotoo. Ang penthouse nababalot ng tensyon na kayang magpatigil ng tibok ng puso. Ang pagluhod ni Caspian ay isang imahe na hindi kailanman inakala ni Rodora na makikita. Ang lalaking minsan naging diktador ng kanyang mundo, ngayon tila isang pulubi na nagmamakaawa para sa isang morpol ng pagtanggap. Pakita mo kung gaano ka katotoo, ulit ni Rodora. Lumakad siya papalapit kay Caspian. Ang bawat tikatik ng kanyang takong sa sahig ay parang tunog ng isang orasan na nagbibilang ng pagkakataon. Ang kumpanya mo ay nasa ilalim na ng receivership dahil sa mga ebidensyang nilabas namin. Ang mga board members mo nagpaplano ng sibakin ka. Kung pipiliin mong pamilyang to, Caspian, mawawala sa iyo lahat ng natitira sa iyong kapangyarihan. Tumayo si Caspian, dahan-dahan. Ang kanyang mga mata hindi na mapagmataas. Ang mga ito ay puno ng isang uri ng pagpapakumbaba na tila ba humuhubog sa kanyang buong pagkatao sa loob lamang ng isang gabi. Ibigay mo sa kanila, sagot ni Caspian. Ang boses mahina ngunit matatag. Ang kumpanya, ang mansyon, ang mga shares, ibigay mo sa board. Handa akong magsimula sa wala, Rodora. Handa akong maging kahit sino, basta payagan niyo lang akong bumawi. Ang 4 na bata, tahimik na nakamasid. Si Atlas, ang panganay, ay naglabas ng isang digital tablet at ipinakita ang isang live feed ng board meeting ng Montalvo Corp. Narinig niyo ba yon, Mom? Siya mismo ang pumapayag na bitawan ng lahat. Hindi sapat ang pagsuko ng ari-arian, Caspian. Mabilis sa sabat ni Azrael. Gusto namin ng hustisya para sa mga taong inapakan mo habang binubuo mo ang imperyong yan. Gusto namin na linisin mo ang pangalan ng mga empleyadong tinanggal mo nang walang dahilan. Gagawin ko, sagot ni Caspian nang walang pag-aalinlangan. Biglang tumunog ang alarm system ni Axton, isang red alert. Mom, may nagpunta ditong mga pulis at hindi lang ordinaryong pulis. Private security force ng board members. They are coming to arrest Caspian for the fraud that Valdez committed. Gusto nila siyang gawing scapegoat para hindi sila madamay. Ang mukha ni Rodora ay nagbago. Di niya inaasahan na magiging ganito kabilis ang pagkilos ng mga kaaway ni Caspian. Caspian, kailangan mong umalis dito. Kung mahuhuli ka nila ngayon, wala na silang ititira sa iyong dangal. Hindi ako aalis, sagot ni Caspian habang tinitingnan ang 4 na bata. Kung ito ang paraan para mapatunayan ko sa inyo, haharapin ko sila. Tanga, sigaw ni Rodora. Isang emosyon na hindi niya napigilan. Hindi mo sila matatalong mag-isa. May mga baril sila at mga abogado nila kayang bumili ng hustisya. Kaya nga kailangan kita, sagot ni Caspian, hawak ang mga balikat ni Rodora. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 6 na taon, hinawakan niya si Rodora ng may pagmamahal, hindi pagmamay-ari. Rodora, ikaw ang nakakaalam ng bawat butas sa sistem ng mga taong yan. Ikaw ang nakakaalam ng lahat ng lihim nila. Samahan mo ko hindi para sa kumpanya, kundi para sa ating mga anak. Si Rodora nag-aalangan. Ang kanyang puso nakikipaglaban sa kanyang isip. Ang puot na kanyang inalagaan sa loob ng napakatagal na panahon ay nagsisimula na ring mabuwag. Almanac, Azrael, i-hack niyo ang security grid ng building, utos ni Rodora. Biglang nagbago ang kanyang disposisyon. Ang kanyang pagiging reyna ng teknolohiya muling dumitaw. Atlas, i-ready mong evacuation route. Axton, ilabas mo mga drones, hindi tayo susuko. Mommy, kasama natin siya? Tanong ni Axton, tumitingin kay Caspian. Tumingin si Rodora kay Caspian nang iyo'y handang harapin ang mga gwardyang nasa labas na ng kanilang pintuan. Sa ngayon, oo, pero tandaan mo, Caspian, kapag nagkamali ka ulit, hindi lang kumpanya mong mawawala. Mawawala rin lahat ng pag-asa na makilala mo mga anak mo.
Nauunawaan ko, sagot ni Caspian. Ang kanyang aura nagbago mula sa pagiging bilyonaryo tungo sa pagiging isang ama na handang makipagdigma. Sa pagbukas ng pinto ng penthouse, humarap sila sa mga armadong gwardya. Hindi sila lumaban gamit ang dahas, kundi gamit ang talino. Sa isang click ni Almanac, ang buong security system ng gusali ay nag-malfunction. Nagdulot ng pagkalito sa mga sumalakay. Sa gitna ng kaguluhan, ang pamilyang Montalvo Bustamante ay nagsimulang patumakbo patungo sa kalayaan. Isang pamilya na dati wasak, ngayon nagkakaisa sa gitna ng panganib. Ang pagtakas mula sa penthouse hindi lamang isang pisikal na labanan. Ito ay isang laro ng chess sa gitna ng digmaan. Habang ang mga private security force ay nagkakagulo sa loob ng gusali dahil sa digital sabotage ni Almanac, ang pamilya mabilis na nakalabas gamit ang service elevator na ginamitan ni Rodora ng kanyang master override code. Nang makarating sila sa ligtas na safe house, isang lumang warehouse na ginawang high-tech na base ni Rodora sa labas ng lungsod. Ang hangin mabigat, ang adrenaline unti-unting humuhupa, pinalitan ng tensyon at katanungan. Bakit? Tanong ni Caspian habang nililinis ang sugat sa kanyang braso na natamo niya sa pagharang sa isang gwardiya kanina. Bakit niyo ako tinulungan? Tumingin si Rodora sa kanyang mga anak. Si Atlas, ang panganay, ay nag-project ng isang 3D holographic map ng buong history ng Montalvo Corp sa padera. Dahil kailangan namin malaman ang katotohanan, wika ni Atlas. 6 na taon kaming naghukay, Dad, at may natuklasan kami na hindi mo alam. Lumapit si Rodora sa holographic map. Caspian, akala mo si Valdez ang utak ng lahat? Akala mo ba nagawa niya lahat ng yon ng mag-isa? Siya ang kanang kamay ko, sagot ni Caspian. Siya nag-aayos ng lahat ng mga dokumento ko. Mali, sabat ni Azrael. Si Valdez isa lamang tauhan, may nag-utos sa kanya, at ang taong yon hindi ang mga board members mo. Pinakita ni Almanac ang isang encrypted file na nakuha nila mula sa personal laptop ni Valdez. Ito ay isang recording ng isang tawag, 6 na taon na ang nakalilipas. Ang boses na narinig nila hindi kay Valdez. Siguraduhin mong hindi na siya makakabalik. Ang babaeng yan ay hadlang sa alyansa ng ating pamilya. Gamitin mo lahat ng paraan, peking ebidensya, pananakot, kahit kamatayan kung kailangan. Nanlaki ang mga mata ni Caspian. Kilalang kilala niya ang boses na yon. Ang lola ko, si Doña Victoria. Dugtong ni Rodora, ang kanyang mukha naging kasing pait ng lason. Ang babaeng nag-alaga sa iyo mula pagkabata. Ang babaeng itinuring mong santo, siya ang mismong nagplano ng pagkawasak natin. Ang katahimikan sa loob ng warehouse nakakabingi. Si Caspian, ang lalaking kilala sa kanyang talino't lakas, ay tila gumuho. Ang kanyang buong buhay binuo sa pagmamahal sa kanyang lola na siyang nagturo sa kanya kung paanong magpatakbo ng kumpanya. Ngunit ang katotohanan to ang nagpabagsak sa kanyang mundo nang higit pa sa anumang kumpanya. Bakit? Pabulong na tanong ni Caspian. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luha. Bakit niyo ko pinilit na itaboy ka? Dahil hindi ako pasok sa standards niya, sagot ni Rodora, ang kanyang boses puno ng pait. Para kay Doña Victoria, ang isang Rodora Bustamante ay isang dumi na dapat linisin para maikasal ka sa anak na isa pang bilyonaryo at mapalawak ang inyong power base. Hindi kanya mahal, Caspian. Ginamit kanya bilang kasangkapan. Si Axton, ang bunso, ay lumapit sa kanyang ama, humawak sa kamay nito. Hindi lang si Mommy ang sinira niya, Dad. Sinira niya ang pagkakataong makilala mo kami noon pa man. Si Caspian hindi nakapagsalita. Ang puot na dati niyang nararamdaman para kay Rodora naglaho. Napalitan na isang malalim na pangungulila sa mga tao na nawala sa kanya dahil sa kasinungalingan ng kanyang sariling lola. Kailangan natin siyang harapin, wika ni Rodora. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy ng hostisya. Di lang natin babawiin ang kumpanya. Ipapamukha natin sa kanya na ang dugong Montalvo na sinubukan niyang kontrolin ay siya ring wawasak sa kanyang legasiya. Tumingin si Caspian kay Rodora. Sa sandaling yon ang kanilang pagtitinginan ay hindi na puno ng alitan. Ito ay naging alyansa ng dalawang pusong naghahanap ng katarungan. Anong plano? Tanong ni Caspian. Ngumiti si Rodora, isang ngiti na puno ng kumpiyansa. Ang lola mo mahilig maglaro ng laro ng kapangyarihan. Ngayon, kami naman na magtuturo sa kanya kung paano ang tunay na laro. Sa dilim ng warehouse, ang quadruplets ay nagsimula ng mag-code.
Ang sunod na hakbang ay hindi na pagtatago, ito ay pag-atake sa sentro ng lahat ng kasinungalingan. Ang mansyon ng mga Montalvo, ang mansyon ay hindi na lang basta tirahan. Ito'y isang kuta ng tradisyon, yaman at madidilim na lihim. Sa gitna ng gabi, isang itim na sasakyan. Ang dahan-dahang huminto sa harap ng malaking gate. Walang bodyguard na sumalubong. Sa utos ng mga bata, ang buong security grid ng mansyon ay kasalukuyang nakakaranas ng technical glitch. Ang mga kamera nagpe-play ng mga recorded loop mula pa nung nakarang buwan. Si Rodora, suot ng isang itim na trenchcoat, ay lumabas ng sasakyan. Sa kanyang tabi si Caspian na ang muka ay puno ng matinding determinasyon. Ang mga bata nakasunod sa kanila. Bawat isa may daladalang lightweight holographic projector at hacking deck. Handa na ba kayo? Tanong ni Rodora. Ang security perimeter nakabukas na, sagot ni Atlas. Almanac, iloop mo ang internal comms. Azrael, i-disable mo ang mga silent alarm sa bawat pinto. Axton, ikaw bahala sa mga pisikal na gwardiya sa loob. Naglakad sila papasok sa mansyon. Ang bawat hakbang parang pagbalik sa eksenang nagpabago sa buhay ni Rodora 6 na taon nang nakalilipas. Ngunit ngayon di na siyang babaeng nakaluhod. Siya na ngayon ang reyna ng sarili niyang kapalaran. Nang makarating sila sa malawak na library, Doña Victoria, natagpuan nila ang matandang babae nakaupo sa kanyang mahogany chair. Umiinom ng tsaa na tila walang nangyayari. Alam niyang darating sila. Caspian, malumanay na bati ng matanda, hindi man lang lumingon. Akala ko ba natuto ka na sa iyong mga pagkakamali? Bakit mo dinala ang basurang to pabalik sa ating tahanan? Ang salitang basura ay nagpatigil sa tibok ng puso ni Caspian, ngunit sa pagkakataong to hindi siya tumahimik. Ang tanging basura dito, Lola, ay ang mga kasinungalingan mo. Tumawa si Doña Victoria, isang tunog na parang kalansing ng bakal. Kasinungalingan? Ang ginawa ko para sa kapakanan ng pamilyang to. Ang babaeng yan hindi nararapat sa ating pangalan. Ang pangalan na sinira mo mismo? Sigaw ni Rodora. Ginamit mo si Valdez para palabasin na traidor ako. Inutusan mo siyang sirain ang reputasyon ko dahil natatakot kang mawalan ng kontrol sa iyong apo. Pero tingnan mo, Victoria, ito ang basurang tinutukoy mo at ito ang 4 na apo na hindi mo kailanman nakilala. Iniharap ni Rodora ang quadruplets. Nakatayo ang 4 na bata. Ang kanilang talino mababanaag sa kanilang mapanuring mga mata. Ito sina Atlas, Almanac, Azrael at Axton. Sabi ni Rodora. Sila ang patunay na kahit anong gawin mong pagtataboy, may nabuo na hindi mo kayang kontrolin. Nagbagong ekspresyon ng matanda. Sa unang pagkakataon, nakakita siya ng takot sa sarili niyang teritoryo. Mga bata lang sila. Mga batang huling taong sumira sa mga account mo. Putol ni Almanac. Lola, alam namin ang tungkol sa offshore account mo sa Cayman Islands. Alam namin tungkol sa mga illegal na pondong ginagamit mo para manipulahin ang stocks ng Montalvo Corp. At alam namin ang tungkol sa pumatay sa aking ina. Ang mga dokumento nasa pulis na. Tumayo si Doña Victoria. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi niyo magagawa yan? Ako ang may hawak ng kapangyarihan dito. Wala ka ng hawak, Lola. Wika ni Caspian habang lumalapit sa kanyang lola. Ang kapangyarihan hindi sa mga papel o pera. Ang kapangyarihan ay nasa katotohanan. At sa gabing ito, ang katotohanan ang papatay sa iyong legasiya. Biglang bumukas ang pinto ng library. Ang mga pulis na tinawag ng mga bata ay pumasok. Di sila naroon para arestuhin si Rodora o si Caspian. Naroon sila para sa utos ng korte na nagmula sa mga ebidensyang inihanda ni na Atlas at Azrael. Doña Victoria Montalvo, ikaw ay inaaresto sa salang fraud, bribery at conspiracy to commit bodily harm. Deklarasyon ng opisyal. Habang kinakaladkad palabas sa matandang babae, nanatiling nakatayo ang pamilya sa gitna ng silid. Ang mansyon na dati isang bilangguan naging saksi sa pagtatapos ng isang sumpang tumagal ng 6 na taon. Tumingin si Rodora kay Caspian. Tapos na ba? Tumingin si Caspian sa kanyang mga anak at pagkatapos ay kay Rodora. Hindi pa. Ngayon pa lang tayo magsisimulang bumuo ng pamilya na totoong atin. Ang pag-aresto kay Doña Victoria ay nagdulot ng malaking lindol sa mundo ng negosyo. Ang pangalan ng mga Montalvo ay naging bukang bibig sa bawat balita, hindi dahil sa kanilang yaman kundi dahil sa iskandalo ng korupsyon na yumanig sa kanilang pundasyon. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, isang mas malalim at mas mapanganib ang naghihintay. Habang ang pamilya ay naglalakad,
palabas ng mansyon, patungo sa naghihintay na sasakyan. Isang itim na van ang mabilis na marurot mula sa madilim na bahagi ng bakuran. "Look out!" sigaw ni Axton. Gamit ang kanyang bilis, tinulak ni Axton ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid papunta sa gilid. Si Caspian naman sa isang mabilis na reflex ay sinalubong ang sasakyan sa pamamagitan ng paghagis ng isang mabigat na estatwa sa windshield nito, dahilan upang mawala ng kontrol ang driver at bumangga ang van sa malaking fountain sa gitna ng courtyard. Tumunog ang malakas na pagkakabangga at kasunod nito ang paglabas ng usok mula sa sasakyan. Mabilis na lumabas ang tatlong lalaki na nakasuot ng itim na maskara, may hawak na mga baril. Sila ang mga cleaners na upahan ni Doña Victoria, mga taong walang pakialam kung sino ang madadamay basta't mabubura ang anumang ebidensya na makakasira sa lola ni Caspian. "Atlas, Almanac, Azrael, pumasok na kayo sa loob ng kotse," utos ni Caspian, habang pinuputol ang distansya patungo sa mga suspect. "No, Dad, we're staying," sagot ni Atlas. Ang bata ay mabilis na nag-activate ng isang maliit na EMP blast mula sa kanyang daladalang device, na nagdulot ng paghinto ng lahat ng electronic equipment sa paligid, pati na ang mga laser sight ng baril ng mga kalaban. Sa gitna ng kaguluhan, si Rodora ay hindi nagpatinag. Alam niya na ito ng huling hirit ng matanda. Kinuha niya ang tactical flashlight na ipinukol ito sa mukha ng isa sa mga attacker habang si Caspian nakikipagbuno sa isa pa. Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa gabi. Lahat natigilan. Si Caspian na nakikipagbuno sa ikalawang lalaki nakaramdam na mainit na likido sa kanyang tagiliran. Siya ang tumama sa bala na para sana kay Rodora. "Caspian!" sigaw ni Rodora, ang kanyang boses puno ng takot. Tumamba si Caspian sa lupa, hawak ang kanyang tagiliran. Ang mga bata, sa galit na hindi pa nila kailanman naramdaman, ay mabilis na kumilos. Si Axton, gamit ang kanyang lakas, sinunggaban ang baril ng huling lalaki at ginamitan to ng martial arts na itinuro ni Rodora sa kanila. Si Almanac naman, mabilis tumawag ng mga pulis gamit ang encrypted line na sila lang ang may access. Nang dumating ang mga otoridad, ang mga suspect nakatali na sa sahig, bugbog sarado dahil sa galit ng quadruplets. Ngunit ang atensyon ni Rodora nasa lalaking nakahiga sa kanyang kandungan. "Caspian, gumising ka! Huwag mo akong iwan ngayon," pagmamakaawa ni Rodora. Ang kanyang mga luha ay tumutulo sa pisngi ni Caspian. Tiningnan siya ni Caspian. Ang kanyang mukha maputla, ngunit may kasamang mahinang ngiti. "Rodora, sa wakas, naprotektahan ko ng pamilya ko. Hindi mo kailangan gawin to," umiiyak na sabi ni Rodora. "Bakit mo ginawa yun?" "Dahil 6 na taon kitang pinabayaan," bulong ni Caspian. "Ito ang utang ko sa iyo at sa ating mga anak." Ang mga bata nakapalibot sa kanila. Ang 4 na henyo na sanay sa lohika at teknolohiya nakaramdam ng pagkasira ng kanilang sariling mundo. Si Atlas, ang panganay, humawak sa kamay ng kanyang ama. "Dad, kailangan mong lumaban. Hindi pa kami handang mawalan ng tatay ngayong nakilala na namin ang totoo mong pagkatao." Dinala si Caspian sa pinakamalapit na ospital sa gitna ng sirena ng mga ambulansya at ng liwanag ng gabi. Ang tagumpay laban kay Doña Victoria na wala ng saysay, sa sandaling ang buhay ng taong nagbigay sa kanila ng bagong direksyon ay nasa bingit ng kamatayan. Habang nakatayo si Rodora sa labas ng operating room, napagtanto niya ang paghihigante ay tapos na. Ngunit ang tunay na laban para sa kanilang kinabukasan ay nagsisimula pa lamang sa loob ng silid na iyon. Ang amoy ng antiseptiko at ang nakakairitang tunog ng heart monitor ang naging mundo ni Rodora sa loob ng 3 araw. Ang ospital parang isang tahimik na bilangguan. Sa labas ng pintuan, ang mga media at ang mga pulis ay hindi tumitigil sa pag-uusisa. Ngunit sa loob ng silid, ang tanging mahalaga ay ang dahan-dahang pagtibok ng puso ni Caspian. Ang quadruplets hindi umaalis sa kanyang tabi. Si Almanac at Atlas nakaupo sa gilid. Tahimik na binabantayan ang vital signs ni Caspian sa isang tablet na kinonekta nila sa hospital network para masiguradong walang aksidenteng mangyayari. Si Azrael nagbabasa ng mga legal na dokumento, tinitiyak na walang kahit anong posibleng habla mula sa kampo ni Doña Victoria ang makakaabot sa kanila. Si Axton naman ang pinakamalakas nagbabantay sa pinto.
Ang kanyang mga mata ay parang agila na sumusuri sa bawat taong dumadaan. Mom, tawag ni Atlas habang nakatingin sa kanyang ama na puno ng mga tubo. Akala ko ba ang mga bilyonaryo ay puro sarili lang iniisip? Bakit siya tumalon sa harap ng bala? Tumingin si Rodora sa kanyang mga anak. Nakita niya ang pagkalito sa kanilang mga mata. Sa loob ng 6 na taon, tinanim niya sa kanyang isipan na si Caspian ang kontrabida. Ngayon ang binuo niyang imahe unti-unting gumuguho. May mga bagay na di kayang ipaliwanag ng logic o coding, mga anak, sagot ni Rodora, hinahablos ang buhok ng kanyang anak. Minsan ang pagmamahal ay isang uri ng override code na kayang baguhin lahat ng programming ng isang tao. Bigla, gumalaw ang mga daliri ni Caspian. Agad tumayo si Rodora. Ang kanyang mga mata ay nanlaki na makitang bahagyang pagmulat ng mga mata ng lalaki. Ang mga bata sabay-sabay na lumapit. Ang kanilang mga mukha puno ng pag-asa. Caspian? Tawag ni Rodora. Dahan-dahan lumingon si Caspian. Ang kanyang boses ay paos at mahina. Rodora, buhay pa ba ako? Oo, nandito ka. Ligtas ka, sagot ni Rodora. Di napigilang hawakan ang pisngi ng lalaki. Tumingin si Caspian sa kanyang mga anak. Ang 4 na batang lalaki na nooy kinamumuhian siya, ngayon nakatingin sa kanya na may pag-aalala. Si Caspian nagsubok ngumiti. Atlas, Almanac, Azrael, Axton, pasensya na kung late ako sa buhay ninyo. Si Axton na siyang pinaka-emosyonal sa 4 ay di na napigilan ng kanyang sarili. Lumapit siya at marahang hinawakan ang kamay ng kanyang ama. Hindi ka late, Dad. Nakarating ka pa rin sa oras? Sa sandaling yon, ang huling bakas ng puot sa puso ni Rodora ay tuluyan ng naglaho. Nakita niya ang isang bagong Caspian, ang lalaking handang magbago para sa kanyang pamilya. Hindi itong taong nagpalayas sa kanya sa ulan. Ito ay isang lalaking nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanila. Rodora, tawag mo rin ni Caspian. Huwag mo na akong hayaang makawala pa. Kung mabibigyan ako ng pagkakataon, gusto kong ayusin ang lahat. Hindi lang ang kumpanya, kundi ang atin. Ayusin mo muna ang sarili mo, bilyonaryong makulit. Biro ni Rodora, bagaman may mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Marami tayong pag-uusapan paglabas mo rito. Handa ako makinig sa kahit anong sermon mo, sagot ni Caspian. Sa labas, ang araw ay sumisikat, sumisimbolo sa isang bagong umaga. Ang pamilya Montalvo Bustamante ay hindi na isang hukbo ng paghihigante. Sila ay unti-unti nang nagiging isang tunay na pamilya na handang harapin ang anumang pagsubok. Ngunit alam ni Rodora ang tunay na testamento ng kanilang pagsasama ay susubukin pa sa mga susunod na araw. Kapag ang lahat ng dumi ng nakaraan ay ganap ng nahugasan. 3 linggo nang nakalilipas mula nang mabuhay si Caspian. Ngayon ang mansyon na dati kulungan ng puot ay naging isang lugar ng pabago-bagong anyo. Ngunit ang kapayapaan ay isang marupok na salamin, madaling mabasag kung hindi iingatan. Habang nagpapagaling si Caspian, nagsimula ang proseso ng pagsasalin ng ari-arian. Sa ilalim ng payo ng kanilang mga abogado at sa tulong ng mga digital forensic evidence ng quadruplets ay unti-unting binalik ni Caspian ang mga ninakaw na shares at ari-arian ng mga taong biktima ng kanyang lola. Ito ay isang hakbang na ikinagagalit ng mga natitirang board members na gustong panatilihin ang dating sistema. Isang hapon, habang nag-iensayo ng defense strategies ang quadruplets. Sa kanilang bagong home lab, dumating si Rodora sa silid na may dalang isang makapal na folder. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bakas ng emosyon. Mom, anong problema? Tanong ni Alas. Agad na napansin ang tensyon sa kanyang ina. Ang mga board members, sagot ni Rodora, they've issued a challenge. They want a complete audit of the ANA systems, ang kumpanyang binuo ko. Ginagamit nila ang legal na butas sa merger agreement na pinirmahan ni Caspian noon para subukan na angkinin ang teknolohiyang hawak natin. Si Caspian, na nakaupo sa kanyang wheelchair malapit sa pintuan, ay napakapit sa inis. Gagamitin nila ang sarili nating mga batas laban sa atin, Rodora. Hindi mo kailangan na sumuko. Ipakita mo sa kanila kung gaano sila kakarampot sa harap mo. Hindi ito tungkol sa pagsuko, Caspian, wika ni Rodora. Lumapit siya sa kanya, hinawakan ang kanyang kamay. Tungkol ito sa katapatan. Kung
pipirmahan ko ang kontratang ito para protektahan ang ANA systems. Kailangan kong ilantad ang lahat ng source codes na ginamit ng ating mga anak sa pag-hack sa Montalvo Corp. Kapag ginawa ko yon, magkakaroon sila ng basihan para ipakulong quadruplet sa ilalim ng cybercrime law. Ang silid binalot ng matinding katahimikan. So ito ang choice? Tanong ni Azrael. Ang kanyang mga matay nanliliit. Ang kumpanya ni Mommy o ang kalayaan natin? Hindi ko hayaang mangyari yon. Matigas na wika ni Caspian. Rodora, ibibigay ko ang aking sarili. Ako ang magsasabi na ako nag-utos sa mga bata. I will take the blame. No, Dad. Sabat ni Almanac. Hindi ka pwedeng bumalik sa bilangguan. Kakalabas mo lang. Tumingin si Rodora sa kanyang pamilya. Ang pagsubok na ito ay hindi tungkol sa pera o sa kapangyarihan. Ito ay tungkol sa kung sinong handang magsakripisyo para sa isa't isa. Gagamitin natin ang twist of truth, wika ni Rodora. Isang mapaglarong ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Caspian, hindi ka magpapakulong at hindi rin mawawala ang kumpanya ko. Almanac, Atlas, Azrael, Axton, kailangan ko kayo mag-focus. We need to create a decoy system. Decoy? Tanong ni Axton. We will frame the board members for the very crime they are accusing us of. Paliwanag ni Rodora. I-hack natin ang sarili nilang servers. I-upload natin lahat ng ebidensya ng kanilang insider trading at tax evasion sa isang public domain. Kung wala silang legal standing, wala na silang kapangyarihang mag-audit sa akin. Pero Mom, delikado yan. Baka matrace nila tayo, babala ni Atlas. Kaya ako gagawin ang proxy server redirect, wika ni Caspian. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Gagamitin ko lahat ng aking private contacts para siguraduhin na bawat bakas ituturo sa kanila at hindi sa atin. Sa gabing yon, ang pamilya ay nagsanib puwersa. Di na sila mga biktimang naghihigante. Sila ay naging mga arkitekto ng kanilang sariling hustisya. Habang bawat isa ay nakatutok sa kanilang mga screen, si Rodora ay tumingin sa kanilang pamilya. Sa loob ng 6 taon, magkakalayo tayo. Ngayong gabi ang ating katapatan sa isa't isa ang magiging sandata natin. Sa pag-click ng enter ni Atlas, ang buong network ng mga corrupt na board members ay nagsimulang gumuho. Ang laro ng katapatan na panalunan nila, ngunit ang huling kabanata ng kanilang buhay, ang kanilang happy ending, ay nagsisimula na sa susunod na araw. Ang mansyon ng mga Montalvo na dati simbolo ng lamig at pagtatakwil, nababalot ngayon ng init ng mga dekorasyon at tawanan. Hindi na to isang kuta ng sekreto kundi isang tahanan. 6 na buwan na nakalipas mula nang gumuho ang imperyo ng korupsyon na binuo ni Doña Victoria at ng kanyang mga kasabwat. Ngayon, ang araw ng pagdiriwang dumating na. Isang araw na hindi lang para sa pagbawi ng kumpanya, kundi para sa pagbubuklod ng isang pamilyang binuo ng puot, ngunit pinatibay ng pagmamahalan. Sa gitna ng malawak na hardin nakatayong isang altar na napapaributan ng puting rosas. Si Rodora na nakasuot ng isang simple ngunit eleganteng off-white gown ay mukhang isang tunay na reyna. Ang kanyang mga mata hindi naghahanap ng paghihigante. Ang mga ito ay puno ng kapayapaan. Sa kabilang banda, si Caspian, na tuluyan ang nakarecover, mula sa kanyang sugat ay nakatayo sa harap ng altar. Ang kanyang tindig ay hindi na ang sa isang bilyonaryo na mapang-api, kundi ang isang lalaking natutong mapagkumbaba at magmahal. Ang 4 na bata, sina Atlas, Almanac, Azrael at Axton, nakasuot na magkakaparehong tuksido. Sila ang nagsilbing best man ng kanilang ama. Ang kanilang mga mukha na laging dati nakatutok sa monitor at mga plano ng paghihigante ay puno ngayon ng tapat na ngiti. Mommy! Tawag ni Axton habang inaayos ang belo ni Rodora. Sana maging masaya ka na habang buhay. Ipaglalaban ka namin, laging-lagi. Napaluha si Rodora at niyakap ang kanyang mga anak. Kayo ang pinakamalaking regalo na natanggap ko sa buhay ko. Dahil sa inyo natutunan kong hindi ang galit ang nagpapatakbo sa mundo, kundi ang kakayahang magpatawad. Nang magsimula ang seremonya, ang bawat takbang ni Rodora patungo sa altar ay tila isang paglakad palayo sa madilim na nakaraan. Nang marating niya ang harap ni Caspian, hinawakan ng lalaki ang kanyang mga kamay. Rodora Bustamante? Panimula ni Caspian, ang boses ay puno ng emosyon. 6 na taon ang nawala sa atin. 6 na taon na pinagsisihan ko bawat segundong wala ka sa tabi ko. Di ko maibabalik ang nakaraan pero nangangako ko ang bawat bukas ay ilalaan ko para ipakita sa'yo at sa ating mga anak kung gaano ko kayo kamahal. Caspian Montalvo,
Tugon ni Rodora. Ang boses ay matatag at puno ng pagmamahal. Pinatawad na kita, hindi dahil sa nakalimutan ko ang sakit, kundi dahil mas mahal ko ang buhay na binuo natin ngayon. Magsimula tayo ng tama. Ang kanilang pagpapalitan ng singsing ay hindi lamang isang sumpa ng pagmamahalan. Ito ay isang deklarasyon ng tagumpay. Ang mga bisita, mga dating kasamahan sa industriya na nakakita sa pagbabago ng pamilya ay hindi mapigilang mapaluha. Matapos ang seremonya habang nagaganap ang salo-salo, ang quadruplets nagtipon-tipon sa isang sulok. So, mission accomplished? Tanong ni Almanac habang hawak ang isang baso ng juice. Mission accomplished, sagot ni Atlas. Ang ating paghihigante hindi nagtapos sa pagkawasak ng mga kaaway, kundi sa pagkakaroon natin ng pamilyang kumpleto at sa pagpapatakbo ng kumpanya ng tama, dagdag ni Azrael habang tumitingin sa kanyang ama at ina na masayang sumasayaw. Guys, pagtawag ni Axton, huwag na natin ihakang kahit ano ngayong gabi, okay? Nagtawanan ng apat. Sa unang pagkakataon, ang mga henyong bata ay nakaramdam ng pagiging ordinaryong bata. Walang pressure, walang kalaban, walang puot. Sa gitna ng entablado, yakap ni Caspian si Rodora. Tumingin si Caspian sa malayo, sa mga bituin na tila nagbibigay ng liwanag sa kanilang bagong simula. Alam niya, marami pa ring pagsubok sa hinaharap, ngunit sa pagkakataong to, hindi niya na kailangan humarap sa mundo ng mag-isa. Ang kwento ng billionaire's battered wife ay nagtapos na, ngunit ang kwento ng pamilyang Montalvo Bustamante ay nagsisimula pa lamang. Isang kwentong di na nakasulat sa puot, kundi sa pagmamahala na hindi kayang tibagin ng anumang teknolohiya o yaman. At diyan nagtatapos ang ating paglalakbay sa mundo ni Rodora at Caspian. Mula sa madilim na gabi ng pagtataboy hanggang sa liwanag na isang bagong umaga, nakita natin ang pagbabagong di akalain ng marami. Sabi nila ang paghihigante ang nagbibigay ng hustisya, pero sa kwento ni na Atlas, Almanac, Azrael at Axton natutunan natin ang isang mas mahalagang aral. Ang tunay na kapangyarihan ay wala sa kakayahang manira o manakit ng kapwa. Ang tunay na lakas ay nasa kakayang magpatawad at bumuo na mas magandang bukas mula sa mga pagkakamaling nagdaan. Si Rodora ay naging simbolo ng babaeng bumangon mula sa pagkakasubsob. Si Caspian naman nagsilbing paalala na hindi pa huli ang lahat para magbago. Basta, handa kang harapin ang konsekwensya ng iyong nakaraan at ang quadruplets. Sila ang nagsilbing tulay, di para paghiwalayan ng kanilang mga magulang, kundi para pagbukurin ng isang pamilyang muntik ng mawala. Mga kazaima, tandaan ninyo, ang bawat sakit na nararanasan natin ay hindi laging sintensya ng pagbagsak. Minsan ito ay reconfiguration, isang proseso para maging mas matatag tayo, mas matalino at mas handa sa susunod na yugto ng buhay. Huwag niyong hahayaang kainin kayo ng puot dahil sa huli, ang pinakamagandang ganti sa mga taong nanakit sa atin ay hindi ang pagpapakita ng puot, kundi ang pagpapakita kung paano tayo naging masaya at matagumpay sa kabila ng lahat. Salamat sa pagsama sa akin sa pagsubaybay sa buhay ng mga Montalvo Bustamante. Ako ang inyong narrator si Miss Sandra at hanggang sa muli nating kwentong puno ng aral, pasakit at pag-ibig. Maraming salamat po.